Hello. Let us also welcome the entrance of the USM Palma faculty and staff. Before we continue, may I request everyone to please be seated. At this point, may I call on the DRRM to please come up on the stage to explain to us the safety protocols. May I request a representative from the DRRM to please come up on stage. Hello. Good morning to each and everyone. In behalf of the Office of the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office of Libungan, we would like to extend our heartfelt congratulatory to the graduates and also to the parents of the USM Cluster Campus here in Pipalma. My name is AJ Joshua B. Ubas, designate as the Municipal Disaster Risk Reduction Assistant for Admin and Training. So in behalf of our office, headed by Dennis C. Depas, and also by our benevolent mayor, Engineer Angel Rose L. Cuan, I would be giving you the safety protocols for today's affair and ceremony. So first, we are aware of the recent event that happened in our region, Region 12, especially on Glan and Sarangani province. So in this, we are addressing the possible risk of earthquakes that might occur during this event. In this, we would like to cite and put a great emphasis on the basic tabletop drills that we can do. So first is the very basic, the drop, cover, and hold. So first, drop. So when we drop, what we should do is always land on our less dominant knee. So how you do it is usually you bend your knee. Next is cover. So how do we usually cover? So what do we usually cover is our head and the nape, which is the lower neck. So what we are going to is to put Hello. What we are going to do is we put our less dominant hand, whether you are right-handed or a left-handed person. So in behalf of, in my case, I am dominant my right. Hello. Hello. So what I'm going to do is I'm going to put my less dominant. Hello. So hello. So is I'm going to put my left hand on my nape. So what we're going to do is your hand covering your ear. So why is it that I'm doing this action? Because if you are going to put your hand like this one, the debris might fall on your hands. So instead that you can still use your hand,
you are not able to do so because you are injured. So instead of doing that, you're going to put your whole arms in your head like this. So first, drop, then cover. And lastly, hold. Hold on, sturdy furniture or anything that you can hold on during shaking. So, in your situation, you can use your chairs to cover your head or your cortex area. And then, next protocol is do not panic. So here in our multi-purpose covered court here in the municipal compound, our entrance also serves as an exit. So we will not be using the the side entrance and exits because this will most likely to cause stampede and further panic to each and everyone. So what we're going to use is the back area. So as I said, protocol, so the first one who will go out after the shaking is the person at the back. And then, lastly, those person here in front. If you can manage to pass here on the side, do so, but do it organizedly. And next is our safe area. So our safe areas must be composed of areas wherein there are no high-rise building and trees. So our safe area will be there at the front and also at the front of the municipal hall building. And lastly, here on the side. Please do not forget to be attentive always, especially on your classmates and also your parents. Please do a head count before and after evacuating the premises. And with regards this safety protocol, again, I would like to congratulate you all and good morning. Thank you so much, sir. May I request everyone to please stand? To formally open our baccalaureate service, let us tune our hearts to the Almighty God. Let us experience a moment of reflection as we begin our call to worship. To be followed by the opening prayer to be led to us by PM Louis Jean T. Amisol, Bachelor of Science in Agriculture. So good morning. So as we begin this morning, let us give thanks to God, the source of all wisdom and strength who brought us to this milestone. For nothing is impossible. Labi na sa atong mga pangandoy, wala gyud imposible pag ang Dios ang mulihok sa tagsa-tagsa natong kinabuhi. Amen. So we are free to raise our hand. We are free to sing for Jesus. So para sa atong pagpadayon, atong kantahon ang Why Imposible. So pwede natong ipalakpak ang atong mga kamot as we sing forward. So please, let's clap our hands. Sa pagmata sa kamuntagon, presensya mo akong unahon, ang puno mo ang akong kaligon.
kasing-kasing ko, mga pagdaig kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod ni kasing-kasing ko, mga pagdaig kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang ng malisod kanimo. As we sing, why imposible, why imposible, why imposible, basta anak ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. So malaya tayong ipalakpak ang ating mga kamay, no? Para sa atong buhing nga Diyos, kauban sa pagpasalamat sa iyaha. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod ni kasing-kasing ko, mga pagdaig kanimo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kadaugan, ikaw ang katubagan, walay butang ng malisod kanimo. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible? Basta anak ka. 'Cause why imposible? Why imposible? Basta anak ka. Why imposible? Basta unahon ka. So sa atong pagpadayon, atong kantahon na ang salamat, salamat. So atong pasalamatan ang atong buhing nga Dios sa kinabuhi nga gihatag niya sa matag usa sa tuwa. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ang iyong binigay sa akin. Let us all sing salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
magsasaya sa piling mo. Awitin natin muli kung aking mamasdan. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nga purihin ka, buhay ko nga sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nga purihin ka, buhay ko nga sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Let us all sing salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Yes, Lord Jesus. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Sa atong palakpakan ng atong buhing nga Dios. Let's clap to our Jesus. Para sa atong prayer song, atong kantahon ng Sukdulang Biyaya. Habang hindi karapat-dapat pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak
kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Minsan pangawitin natin muli. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira na kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, O Lord Jesus. Salamat, O Diyos. Niyakap mo ako. Siniyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Sabay-sabay natin awitin, O Diyos. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo.
Salamat o Diyos. Salamat, O Diyos. Subulang biyaya mo. Let us bow our head and feel the presence of our Lord with grateful hearts for His abundant blessing and grace. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, overflowing with gratitude as we gather for this Baccalaureate Mass. We praise and glorify your name, for you are the source of all wisdom, strength, and understanding. Through your boundless love and mercy, you have guided us throughout our academic journey and have brought us to this significant milestone. Lord, we thank you for being a refuge in times of uncertainty and our strength in every challenge. Through sleepless nights, sacrifice, and hardships, your faithful presence sustained us and gave us the courage to keep moving forward. We lift to you, Lord, our parents, guardians, teachers, mentors, friends, and classmates. With grateful hearts, we thank them for their love, sacrifices, guidance, and unwavering support throughout our academic journey. Bless them abundantly and reward them for the invaluable role they have played in shaping our lives and helping us this milestone. As we begin a new chapter in our lives, we place our dreams and future in your loving hands. Grant us with wisdom in our decisions, humility in our success, and the courage to serve others with compassion and integrity. May we always remember that our achievements are not merely the fruits of our labor, but manifestation of your grace and the love and sacrifices to those who journeyed with us. Help us become instruments of hope, bearers of truth, and faithful witness of your goodness wherever life may lead us. To God be all the glory. May we walk forward with grateful hearts, humble spirits, and unwavering faith. For every blessing find its true purpose when offered back to God. All things we humbly ask in your mighty and gracious name. Amen. Please remain standing for the processional of our campus director, together with the ministers and our baccalaureate guest speaker. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God, the
best offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receive. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he has done. For our scripture reading, found the book of Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. And also in the book of Psalms 20 verse 4, may He grant your heart's desire and fulfill all your counsel. Commit your works to the Lord, and all your plans will be established. Be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them. For the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. For God has not given us the spirit of timidity, but of power and love and discipline. Whatever you do your work with heartily, as for the Lord, rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. Romans chapter 12, verse 2, do not conform to this world, but transform by the renewing of your mind, so that you may prove that He will of God is, that which is good, acceptable, and perfect. And thus, Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Let us pray. Heavenly Father, we come to you today with hearts full of gratitude, thanksgiving, and joy. We thank you for the gift of this day, for the culmination of years of study, dedication, and perseverance that have brought these graduates to this milestone. We thank you for the families, friends, teachers, and mentors who have loved, support, and guided them along this journey. Their sacrifices have helped build the foundation upon which these students now stand. Lord, as these graduates close one chapter and open another, we ask for your continued presence in their lives. When faced with uncertainty, give them the courage to step forward. When faced with challenges, give them the resilience to persevere. Bless them with wisdom so they may use their knowledge to not achieve personal success, but to serve others, better their communities, and bring positive change to the world. Remind them to act with integrity, lead with compassion, and remain grounded in the values they have learned. May your peace, which surpasses all understanding, guard their hearts and minds as they journey into the future. We ask for your blessings upon the ceremony and upon everyone gathered here today. In your holy name we pray. Amen. Please be seated. To lift our spirits even higher, let us receive a harmonious offering of praise. Ladies and gentlemen, let us listen to this special song to be rendered to us by the graduating students.
goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have seen of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Thank you, dear graduates, for that heartwarming and elevating melody. And now, to introduce our baccalaureate speaker, let us welcome our campus director, Dr. Gideon S. Sumayo. To introduce our speaker for this baccalaureate service, it is my honor to present him to you.
Our guest speaker is currently serving as minister and elder of the Henyo Edgor, Rangayen, and New Panay, Pigkawaran Church of Christ. He is also a guidance counselor 3 at Alameda National High School, where he has been serving since 1997. Aside from his long years in guidance and counseling, he also served for 10 years as an evangelist with the Ambassadors of Christ based in Davao City. He earned his Bachelor of Theology from Manila Bible School, Bachelor of Science in Education, and Master in Guidance and Counseling from Rizal Memorial College, and Doctor of Education from the University of Southern Mindanao, Cabacan, Cotabato. He is married to Engineer Evelyn F. Isleta, PhD, and they are blessed with 4 children. Chris Valerie Isleta, a registered nurse, Dr. Pevi Devora Isleta Doyo, a doctor of medicine, Dr. Ezra Jaira F. Isleta, a doctor of dental medicine, and Dorothy F. Isleta, a newly graduated BS in nursing. With his years of service in education, counseling, and ministry, may we welcome our baccalaureate service speaker, Pastor Benjamin G. Isleta, ED RGC LPT. Thank you, sir. Maupo na kayo. Bago ang lahat, nais kong basahin sa inyo ang text na ating gagamitin para sa pag-share ko sa inyo sa umagang ito. Ang ating text galing sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Ganito ang sinasabi, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at itutuwid niya ang iyong mga landas. Minamahal na mga magsisipagtapos, mga magulang, sa ating campus director, Dr. Gideon S. Sumayo, at sa lahat ng mga guro na narito, sa lahat ng mga panauhin, ngayong araw ay isang mahalagang yugto ng inyong buhay ang ating ipagdiriwang. Ang pagtatapos ay hindi lamang pagtatapos ng pag-aaral, kundi ito ay isang simula o panibagong yugto ng inyong mga buhay at ng isang paglalakbay. Marami kayong pinagdadaanan, mga pagsusulit, hirap, sakripisyo, at mga panahon na kung saan ay nais ninyong sumuko. Ngunit narito kayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos, sa pagmamahal ng inyong pamilya at sa inyong mga pagtitiyaga. Sa araw na ito, nais kong ipaalala ang 3 mga mahalagang bagay habang kayo ay humaharap sa susunod na kabanata ng inyong mga buhay. Ang unang bahagi na nais kong ibigay sa inyo ay kilalanin natin na ang Diyos ang dahilan ng inyong tagumpay. Narito kayo ngayon, hindi dahil sa sarili ninyong pagsisikap. Hindi iyon. Hindi ito dahil sa matalino kayo, sa inyong kakayahan, sa inyong salapi. Naabot ninyo ang nasabing tagumpay dahilan sa ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito, ng inyong tagumpay. Ang diploma ay bunga ng sipag at tiyaga. Ngunit higit sa lahat, ito ay patunay ng katapatan ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Maraming pagkakataon na tila imposible ang mga hamon, ngunit hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Nakita ba ninyo ang ganitong mga karanasan sa buhay ninyo? Sa gitna ng mga pagsubok at mga problema na inyong pinagdaanan,
mula sa pagiging first year hanggang sa inyong pagtatapos ngayon, nakaranas ba kayo ng mga pagsubok na tila parang gusto nyo nang sumuko? Meron ba dyan? Gusto ko marinig? Okay, halos lahat. Naranasan nyo, naranasan din namin yan. Pero nakita ko, hindi kayo sumuko. Yung mga sumuko, sila yung naging talunan. Pero dahil kayo hindi sumuko, ngayon kayo ay matagumpay na nakamit ang inyong mga pangarap. Maraming pagkakataon na tila nawawalan na tayo ng gana, no? Nawawalan tayo ng inspirasyon dahilan sa mga pinagdadaanan natin. Ngunit narito, kayo ay isang ganap at tiyak ang inyong pagtatapos. Hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa inyong mga magsisipagtapos, huwag nating sabihin, nagawa ko ito ng mag-isa. Huwag niyong sasabihin na nagawa ko ito. Dahil sa talino ko, dahil sa galing ko, dahil sa pera namin, huwag ninyong iisipin yon. Lagi ninyong iisipin, nagawa ko ang lahat ng mga bagay na ito dahil sa Diyos na nasa likod ng aking tagumpay. Ang sabi nga nila, ang Diyos, wala ang tao, Diyos pa rin siya. Pero kapag ka ang tao, walang Diyos, wala siyang magagawa. Kaya nagawa ninyo ang mga bagay na ito at kayo nagtagumpay dahil sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Tama? Sa banal na kasulatan, ang sabi, sa Santiago Kapitulo 1:17, ang sabi, ang lahat ng mabubuting kaloob at lahat ng sakdal na handog ay nagmula sa itaas. Kung ano ang meron kayo ngayon, ano ang tagumpay na meron kayo ngayon, lagi ninyong ilalagay sa inyong puso at isipan, merong Diyos na siyang nasa itaas, na siyang nagbigay sa inyo ng katagumpayan. Hindi ko magagawa ang mga bagay na ito, hindi ako magtatagumpay kung wala ang Diyos sa akin. Kasi masama naman na yung credit na para sa Diyos kunin natin. Lahat ng mga bagay na ito ay para sa Diyos. At wala tayo niyan. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa atin. Ang tunay na matagumpay ay hindi lamang ang maraming natamo, kundi ang marunong magpasalamat sa Diyos. Sa tagumpay na ito, alam ko marami sa inyo ipaghahanda ng inyong mga magulang. Ang iban, doon na mga hiniktan dito sa inyong balay. Doon na mga baboy, may mga manok, kanding. Basig may baka pa diri nga ihawon. Tungod kay malipayon ang inyong mga ginikanan, nagmadaugon kamo. Tama? Imbitahan po dayon kami ha, kung kuan. Mag-andam mo. Ang ikaduhang, ang pangalawang bagay na nais kong i-share sa inyo, na dapat ninyong maalala palagi at huwag kalimutan, magkaroon tayo ng matibay na pananampalataya sa hinaharap pagkatapos ng pagtatapos, haharap kayo sa mga bagong hamon. Dapat lagi tayong nagtitiwala, sumasampalataya sa Diyos dahil wala tayong magagawa. No? Ang sabi nga rito, haharap tayo sa panibagong mga hamon ng buhay. Akala natin tapos na ang ating mga pagsisikap. Ibig sabihin, akala natin tapos na tayo dahil nakatapos na tayo ng ating pag-aaral. Ngunit, ito'y panibagong yugto lamang. Hindi natatapos ito. Ito'y simula pa lamang ng inyong pakikipagbaka sa buhay. Maaring pagkatapos ninyo, ang haharapin ninyo kung saan kayo magtatrabaho. Di ba? Nag-iisip na kayo, ano ba ang gusto kong maging dito ngayon na nakagraduate ako? Pagkatapos nito, maaaring ang iba sa inyo mag-proceed pa ng ibang mga kurso. Shall we say, mag-proceed kayo ng pagiging abogado, abogasya. Ang iba marahil gusto mag-medicine. Ito'y panibagong yugto na naman ng inyong pakikipagbaka sa isang yugto ng pag-aaral. At maging sa trabaho, ito ay isa pa ring masasabi nating challenge sa bawat isa sa inyo, yung pagtatrabaho. Ngayon, sasabihin ko naman sa inyo, sa paghahanap ng trabaho,
kailangan lamang talaga natin sipag at tiyaga at samahan ninyo ng maraming panalangin. Ang panalangin kasi ay powerful. Matibay na weapon natin ang pananalangin. At ang Diyos na nasa langit, kapag tayo'y nananalangin, lagi siyang nakikinig sa atin. Kaya sa inyo mga pangarap, maging trabaho man, lagi ninyong isama sa pananalangin. Hindi lahat ng plano ay mangyayari ayon sa kagustuhan natin. Ang sabi nga nila, may mga pintuang magsasara, ngunit may mga pintuang bubuksan ng Diyos. Minsan yung mga opportunity sa atin, wala. Pero, beyond our expectation, meron palang mas lalong higit na magandang ibibigay sa atin si Lord. Kaya nga, pag nagsara ang Diyos ng pinto, magbubukas siya uli ng isang panibagong pinto. Kung ang inyong hinihiling ay hindi agad maibigay, isipin ninyo, ipinaghahanda kayo ng Panginoon ng isang mas higit na mas mainam, maganda para sa inyo. Kaya wag agad kayong susuko. Ayon dito sa kasulatan sa Jeremiah 29 verse 11, ang sabi, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. May plano si Lord sa bawat isa sa atin, sa bawat isa sa inyo. Mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikasasama. Yun ang lagi ninyong iisipin sa buhay ninyo. Si Lord ay may plano sa akin. Isang mabuting plano, hindi para ikasama ko. Lagi ninyong iisipin yan. At ang sabi, upang bigyan ko kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Naniniwala ba kayo niyan? Na ang Diyos ang siyang magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. I-claim nyo na ngayon, bago mahuli ang lahat. Baka maklaim na ng lahat, walang maiwan sa inyo. Asahan ninyo palagi na ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng magandang kinabukasan. Sapat na ito, yung makagraduate kayo, sapat na yan. Isang napakalaking pasasalamat sa Diyos na tayo ay nakapagtapos ng pag-aaral. At gaya ng sinabi ko, sa panibagong yugto ng inyong buhay, wag na wag ninyong aalisin ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano man ang inyong planong gawin, lagi ninyong idalangin sa Panginoon na gabayan kayo at pagkalooban kayo ng mga bagay na kasiyasiya para sa inyo. Kaya huwag kayong matakot sa hinaharap. Ang Diyos na umaakay sa inyo hanggang ngayon ay siya ring gagabay sa inyo bukas. Sa ipangatlong bagay, gamitin natin yung tinatawag na tagumpay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Minsan, nagiging makasarili ang mga tao. After na makamit niya ang tagumpay, maganda na ang kanyang kinabukasan, maganda na ang kanyang buhay, hindi na marunong lumingon kung saan siya nanggaling. Minsan, itong edukasyon na meron tayo, maging ang trabaho o yung pagkita ng pera, minsan nagiging dahilan upang ang puso natin ay maging matigas. Minsan nga, hindi na natin naalala ang ating mga magulang. Dapat, isang paalala sa ating lahat na narito na magsisipagtapos, hindi kayo magiging ganito ngayon ang inyong kalagayan kung wala ang mga taong nasa likod ninyo. Sila yung mga taong nagsikap. Sila yung mga taong naghirap. Nagsikap, yung iba sa mga magulang nyo, nangutang pa para sa inyong pag-aaral. Ang iba ninyong mga magulang, nagtatrabaho. Nagsisikap sila. Kahit sa anong paraan, matustusan lamang ang inyong pag-aaral. Kaya sa inyong pagtatapos, number 1 na ilagay ninyo sa inyong puso at isipan, lingunin ninyo ang inyong mga magulang at pasalamatan ninyo sa lahat ng kanilang ginawang pagsisikap at pupursige para sa inyong lahat. Huwag na huwag ninyong kakalimutan yan. Ganon din, tatandaan ninyo, ito ay isang biyayang dapat gamitin upang makatulong sa kapwa at makapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung ano man ang tagumpay na nakamit ninyo, lagi ninyong tatandaan na ang mga tagumpay na ito ay kinakailangang i-share ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong kapwa, at sino pang mga tao na higit na
nangangailangan para sa inyo. Kaya tatandaan ninyo, ang tunay na sukatan sa tagumpay ay hindi ang taas ng posisyon, kundi ang lawak ng kabutihang naibibigay sa iba. Maganda yung nakakatulong kayo sa inyong kapwa. Isang bagay na masasabi nating maganda sa buhay ninyo na nangyari na kayo nakapagtapos. At gamitin nyo ito sa inyong kapwa, sa inyong mga, maliban sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid. Kung pwede, huwag muna kayong mag-asawa. Di pa ka nung mga ruma, di pa ka nung mga ruma, so makatabang ka no. Okay, so dapat isipin lagi ninyo na hindi lamang yung sa sarili nyo, isipin nyo mga parents ninyo, mga kapatid nyo, at lalo higit yung inyong magiging bukas. Hindi ko naman sinabi huwag kayong mag-aasawa, pero ilagay nyo rin sa tamang panahon. Isa pa, ang gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong magiging hambog. Yung iba kapag nakatapos na, meron ng diploma, kala mo kung sino. Ang taas na kaagad, lumipad. Kaya, one time, nung ako ay nag-aral sa USM, alam naman ni Doktor ito, yung mga classmates ko, habang kami ay magkakasama, sinabihan ko sila, sabi ko sa kanila, sa ating edukasyon, ito na yung pinakamataas na edukasyon na ating nakuha. Bilang doktor o dalubhasa sa edukasyon, ang nais ko sabihin sa inyo, sabi ko sa kanila, lagi ninyong pakakaisipin na ang ating mga paa ay laging nakatungtong sa lupa. Ano man kataas ang ating naabot na ating mga pangarap sa buhay, wag na wag magiging mataas ang inyong mga sarili. Lagi kayong mapagpakumbaba. Ang Diyos ay nagbibigay ng mga pagpapala. Binebless niya yung mga taong mapagpakumbaba, humble person. Sila yung itinataas. Kasi pagka kayo nasa taas na, ibababa naman kayo. Kaya lagi kayong magpakumbaba at hayaan ninyong ang Diyos ang siyang magtataas sa inyo. Sa aking pagtatapos ngayon, mga magsisipagtapos habang hawak ninyo. Mamaya, mahawakan na ninyo ang bit. Hawak na ninyo ang bit mamaya. O yung inyong diploma. Habang hawak na ninyo ang inyong tagumpay, tandaan ninyo palagi ito. Huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos. Pagka kayo magpapasalamat sa Diyos, ibigay ninyo ang lahat ng papuri sa Diyos. Huwag niyong lalasingin yung sarili ninyo bilang pagpapasalamat. Hindi yon ang tamang pagpapasalamat sa Diyos. Ang tamang pagpapasalamat sa Diyos, magbigay ka ng papuri sa Kanya. Manalangin ka bilang pagpapasalamat. Hindi yung pag-uwi nyo sa bahay mamaya, abrihan dayon ang tandway, pahubog-hubog dayon mo, niya madisgrasya mo karon. Sayang ang bit ninyo. No? Mabit-bit ka mo dito sa simenteryo o niya. Okay, kaya dapat maging ingat kayo sa pagpapasalamat ibigay sa Diyos. Huwag mawala ng pag-asa sa mga pagsubok. Kung meron kayong maranasang pagsubok, naghahanap kayo ng trabaho, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Another is, huwag gamitin ang inyong karunungan para sa sarili lamang. Gamitin ninyo ito para makashare din kayo sa iba. At ang katapusan, at huwag kailanman iwan ang Panginoon na siyang nag-akay sa inyo hanggang sa mga araw na ito. Minsan, naalala lamang natin ang Diyos kapag maganda ang takbo ng buhay natin. Pero during the saddest moment and lowest part sa atong kinabuhi, sa ating buhay, minsan nakakalimutan natin siya. Kaya lagi ninyong tatandaan, maging maganda ang inyong buhay, maging hindi maganda ang inyong buhay, lagi ninyong iisipin na nariyan lamang ang Diyos. Sa aking pagtatapos, bilang paalala pa rin sa inyo, alam nyo ba yung story about sa rice field? Alam nyo yung palay?
Ang palay, kapag ka walang bunga, maganda yung kanyang tayo. Di ba? Straight yan. Sino nakakita sa inyo ng palay na itinanim, di ba? Nakatayo yan siya. Pero napansin ba ninyo kapag unti-unti siyang nagkakaroon ng bunga? Anong lugas niya? Ano nangyayari sa palay? Di ba? Yumuyuko siya. Anong ibig kong sabihin sa lesson na meron ito? Habang tumataas ang inyong kaalaman, habang gumaganda ang inyong mga buhay, lagi ninyong isipin ang lesson mula sa palay, habang wala pa siyang mga bunga, nakatayo. Pero kapag ka napuno na siya ng mga pagpapala, marunong na siyang yumuko at magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. You may be seated. A truly empowering message, Pastor. Graduates, may those words remain anchored within your hearts as you anchor your dreams in faith. At this point, we would like to request our campus director, together with our campus heads, to present this plaque of appreciation to our speaker as a token of our profound gratitude. Allow me to read the citation. Plaque of appreciation is given to Pastor Benjamin G. Asleta, Ed.D., RGC, LPT, Minister of Genio EdCore, Church of Christ, in profound gratitude and highest esteem for his invaluable service as the baccalaureate speaker during the 4th commencement exercises of the USM Palma Cluster campuses. His moving spiritual message, enriched by his experience in education and professional guidance, has provided the graduating class of 2026 with an enduring moral compass, inspiring them to anchor their future professional achievements on faith, integrity, and dedicated service to God and humanity. Given this 26th day of June 2026 at the Libungan Municipal Gymnasium, Libungan, Cotabato, signed by SUC President Jonald L. Pimentel, PhD. Let's have a photo opportunity with the ministers together with the faculty and staff of USM Palma. May I request our graduates to please stand for a photo opportunity. May I request our lights na paki-off po muna saglit.
As an expression of our boundless gratitude for the blessings received throughout this academic journey, let us now proceed with the tithes and offering scripture reading. These will be immediately followed by the offertory to be facilitated by our honor students. Let us cheerfully give with open hearts. Alang sa atong tithes and offering scripture reading, atong mabasa sa ikaduhang Korinto 6 hangtod sa 8. Apan kini ang giingon ko, ang nagapugas sa kanihit, magaani usab sa kanihit, ug ang nagapugas sa kadagaya, magaani usab sa kadagaya. Ang tagsa-tagsa ingon sa Gina, tuyo sa iyang kasing-kasing, dili nga dunay kasubo, bisan nga sa mga kinahanglan, kay gihigugma sa Dios ang humalatag nga malipayon, ug gamhanan ang Dios sa paghimo nga modagaya ang tanang grasya nga na kaninyo. Aron kamo nga nasangkap gihapon sa tanang mga butang, magamaragayaon alang sa tanang maayong buhat. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life, and at the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. He never said you'd only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised a heart full of singing about the very things that once brought pain. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Tumayo tayo. Give them all, give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy, and He will turn your sorrow into joy. Okay, let us pray for our offerings.
Panginoon naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin, sa patuloy na pagkakaloob mo sa amin ang aming mga kinakailangan sa bawat araw. Salamat sa mga salapi, salamat sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng iyong mga anak. Pagpalain po ang mga kapatid naming nagsipagbigay nito, maging sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga araw-araw na paghahanap ng kanilang ikabubuhay, pagpalain po sila, maging sa buhay at lakas, at sa mga pinansyal o material na mga bagay na kailang kinakailangan. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo na po tayo. At this juncture, we want to honor the heroes we call parents. As we watch this tribute video to be flashed on our LED wall, may it remind us of the sacrifices they have made and the love they continue to give. May I also request the graduating class to please stand. We now arrive at one of the profound moments of this morning, the tribute to parents. Graduates, let us express our deepest love and gratitude through the song, Mama, Papa, Salamat. Sa bawat araw, sa bawat hakbang, alam mo kayo'y nahihirapan. Sabi mo pa anak, gagapang kita. Basta't ipakita mo na matatag ka. Sa bawat hindi perang kapalit, dibdib ko'y sumisikip sa kakaisip. Alam kong kayo'y walang-wala. Sabi mo anak, meron yan. Manalig ka. Ni minsan di nyo ipinaramdam na di ko kayang magtagumpay sa laban. Mama, Papa, salamat sa inyo, pangarap na tagumpay. Ngayon ay nakamit ko. Sa bawat yakap, sa bawat pag-iyak, ngayon ay walang hanggang pasasalamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya ngayon ang sigaw ng puso ko, lahat ng pangarap ay para sa inyo. Sa hirap at ginawa, kasama ko kayo. Pagmamahal nyo'y damba ng puso ko. Oh Mama, Papa, salamat sa inyo, pangarap na tagumpay. Ngayon ay nakamit ko. Sa bawat yakap, sa bawat pag-iyak, ngayon ay walang pasasalamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya salamat Mama, Papa. Sa bawat hakbang, alam kong
Ipakita mo na matatagal sa bawat tirang kapalit. Dibdib ko'y sumisikip sa kakaisip. Alam ko kayo'y walang-wala. Sabi mo na meron yan, manalig ka. Minsan di ko ipinaramdam, Di ko kaya magtagumpay sa laban. O Mama, Papa, salamat sa inyong pangarap na tagumpay. Ngayon ay nakamit ko sa bawat yakat, sa bawat pag-iyak. Ngayon ay walang hanggang pasasalamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya ngayon ang sigaw ng puso ko, lahat ng pangarap ay para sa inyo. Sa hirap at ginawa, kasama mo kayo. Pagmamahal nyo'y dama ng puso ko. Oh Mama, Papa, salamat sa inyo. Pangarap na tagumpay, ngayon ay nakamit ko. Sa bawat yakap, sa bawat pag-iyak, Ngayon ay walang hanggang pasasalamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. Kaya salamat Mama, Papa, salamat. You may now be seated. Allow us to show another video tribute by one of our graduating class from the Bachelor of Science in Hospitality Management. Ako ay si Richard C. Bisto. Nagpuyo ko sa Abaga. Isa ko sa nakinabang sa libreng tuition dito sa USM Libungan. Ikuan ako nga kurso kay HM, BSHM, Bachelor of Science in Hospitality Management. Ug usa ko ka working student, then nag-sideline ko og construction worker. Mahirap kasi kailangan mo pa magkumayod para makakuha ka ng pang-allowance mo, ang gasolina mo, kasi malayo yung sa amin eh. Kumusta naman yung pamilya? Yung pamilya ko, simpleng buhay lang kami, mahirap. Hello USM, good day sa inyong lahat, mabuhay. Ito nga pala yung bahay namin, ang aming home sweet home. Ang area nga pala nitong bahay namin ay government property lang. Kumbaga, homestead. Kung gagamitin ito ng gobyerno, wala kaming magagawa. Pwede nila itong ipasira o i-demolish. Pasok tayo sa loob. Ito nga pala yung paligid ng bahay namin. Ayan. Dito nga pala kami nagluluto. Ayan. At ito nga pala yung CR namin, yung nakabukas na pinto. Ayan. Ito nga pala yung likuran ng bahay namin.
May nagpupugad pa nga manok dyan sa likod. Ayan. Tapos pasok tayo sa sala. Ito nga pala yung papa ko. Nagluluto ng gulay. Ayan, si Wilfredo Visto. At ito nga pala yung sala namin. Yung kapatid ko. Tumingin ka nga. Si Rachel Ann Visto at yung bunso namin si Aisil Grace Visto. At dito, tinatabilan lang namin ng mga kurtina yan kasi maraming butas. Ito. Ayan. Ito nga pala yung imbakan ng gamit namin pang construction at mga gamit namin pang kusina. Yan. Mga plato, kutsara. Tapos ito nga pala yung kwarto ng kapatid ko na si Rachel Ann. Yan. At dito naman yung sa akin, sa amin. Yan. Yan dito. Mahirap. Pero tumutulong naman sila sa akin para mapag-aral ako. Pero hindi ko inaya. Sorry, sir, be? Sige lang. Kaya mo yan. Natingin mo proud sa'yo yung pamilya mo. Pwede from the top, sir. Sige, tuloy mo lang. Magutin mo lang. Talagay mo ba proud sila sa'yo na ngayon nag-graduate? Yung papa ko, sir, sobrang saya. Pero ngayon, sir, matawag na broken family na kami kasi patay na yung mama ko. Bago lang, nung February 11 siya inilibing. Siguro kung buhay pa yun siya, masaya siya kasi narating kong graduate dito sa college. Kasi maski ako, sir, hindi ako makapaniwala nga makagraduate ko. Kay nakaundang na ko gisa ka tuig, sir. Tungod atong pagkamatay sa akong pagsakit sa akong papa. Dito nakadesisyon ko nga muundang sa ako. So sinabihan ako ng teacher ko na si Ma'am Karen na mag-file daw ako ng leave of absence para hindi yun maputol yung tinigil ko. So inasikaso ko yun, sir. Pumunta ako doon sa main, nag-file ako ng leave of absence ng 1 year. Yung 1 year na yun, sir, nagtrabaho muna ako. Ako muna yung malalay sa papa ko. Kasi yung time na yun, sir, buntis yung mama ko eh. Sumuporta sa kanya kasi yung papa ko may sakit. So, ayun, sumasama ako sa trabaho, sa construction ng 1 taon hanggang sa dumating ang time nga napag-isip-isip ko, sir, na gusto ko nang bumalik mag-aral. Tapos marami din namang nagsasabi sa akin na nag-encourage sa akin na babalik daw ako sa pag-aaral. Hindi daw ako susuko, wag daw ako panghinaan ng loob. Pati mga kaklase ko, sir, pinakinggan ko yun lahat, yung mga ayang daw. Kasi malapit na eh. Third year na ako. Ilang taon na lang, isa't kalahati. Tapos, ayun, nung malapit ng enrollment, nag-enroll ako. Pumunta ako doon sa USM admin. Nagpa-enroll ako doon, sir. Hindi mo pinagsisisihan na bumalik ka sa pag-aaral? Hindi, sir. Kasi sobrang tuwa ko nga ngayon dahil malapit na akong graduate. Ang may papayo ko lang sa susunod na mga mag-aaral na katulad ko na working student, kung makaranas man kayo ng kagaya ng dinaranas ko, maraming problema tulad na sa pinansyal, sa pamilya, or sa sakit. Halimbawa, kung nanay mo magsakit, tapos naisip mo nga kung makapagpatuloy ka pa ba ng pag-aaral o hindi na, kailangan mo na lang magtrabaho. Ang maipapayo ko lang, huwag kang susuko. Pwede mong gayahin yung ginawa ko. Pwede kang huminto muna, pero ipagpapatuloy mo yung pag-aaral mo. Kapag feel mo na nakaluwag-luwag ka na, kaya mo nang bumalik sa pag-aaral ulit, mag-enroll ka. Kung kaya ko nga, dapat kaya nyo rin. Sabi ko, patuloy lang kayo magpursige
magsikap hanggang sa marating nyo yung pinapangarap nyo. Higit sa lahat, pinapasalamatan ko ang aking papa na dahil sa kanya, tinuruan niya ako ng trabaho ng pagiging karpintero. Natuto akong mag-welding, natuto akong mag-finishing. Halos lahat ng skill sa karpintero, itinuro niya sa akin. At yun, nagamit ko para magkaroon din ako ng income. Yung kinikita ko, sinishare ko sa kanila, at yung iba, iniipon ko, at yung para sa pag-aaral ko. Kung may mga project man kami, may makukunan akong pambayad. At nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga kamag-anak ko na tumulong sa akin to be part of my college journey. Dagan kayong salamat. Labi na sa ako apong inaayo goto ko. Nagpasalamat po ko sa tanan akong gisolisitan nga naghatag ka na kong tabang pinansyal para pandagdag sa ako ang mga gastuson karon nga umaabot nga graduation. Salamat kay ninyo. Salamat kay ninyong tanan. Ug sa ako ang uncle nga nagikayat nako nga mag-solicit daw ko personal jud. Dili nang iagi sa social media. Kay matod pa niya, ingon pa niya, maski kinsa daw kaya makabuhat ipo sa social media mangayo og tabang. Kumbaga ang gina-point niya, wala kay mo tuo, mas nindot yun ang personal nga adtuon nimo or i-contact nimo kung naaman sa layo na ikaw mismo. Salamat ko sa iya kay tungod niya nakaipon-ipon ko gamay. May na lang dako na kay tong tabang. Sasabihin ka sa mama mo, gusto mo sabihin? Mang, kung imo mo kong nadungog ron, salamat sa imong suporta na ako. Imong pag-alalay sa kuha, matag-adlaw, eskwela ko. Ginalutuan mi nimo pagkaon, ginatabangan ko nimo labas akong uniform kung magtrabaho ko. Kay usahay akong trabaho welding. Dili na ko ka panglaba. Kay lagi mapasma yung kamay ko. Sayang lang mang, patay na ka. Naabot unta ko sa punto nga mo-graduate na ko, bro. Sayo man yung kagikuha sa Ginoo. Unta mang, malipayon ka karon nga mo-graduate na ko. Mulang to kung maingon mang. Daghang kay salamat kay mo. We are all still indeed blessed to have come this far. Kaya sa ating mga mama, papa, tita, tito, at sa lahat na tumayong bilang mga magulang, salamat. May I request Pastor Benjamin Esclata back on stage to offer us a prayer. May I request everyone to please stand. Okay, let us pray. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts as we celebrate the achievements of these graduates. Thank you for the wisdom, strength, protection, and guidance you have given them throughout their years of study. Lord, this moment is the result of many sacrifices, hard work, prayers, and perseverance. Through challenges and victories, you remain faithful and never left their side. Today, we honor not only their accomplishments,
but also your goodness and grace upon their lives. As these graduates begin a new chapter, we pray that you will continue to guide their paths. Fill their hearts with courage when they face uncertainty, wisdom when they make decisions, and faith when trials come through their way. May they always remember the words from Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." Lord, help them to use their knowledge and talents not only for personal success, but also to serve others with humility, kindness, and compassion. Teach them to remain grounded in faith and to trust you in every season of life. Bless their families, teachers, and loved ones who supported them throughout this journey. Reward their sacrifices and surround them with your peace and love. Lord, may these graduates become instruments of hope, integrity, and excellence wherever they go. Let their dreams be guided by your will and their future be filled with purpose and meaning. We entrust everything to you, O Lord, knowing that with you all things are possible. All these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo ay sumating lahat mula ngayon at magpakailanpaman. Amen. 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 Congratulations sa lahat. Indeed, thanksgiving to the Almighty meant eternal gratitude to those whom the Almighty placed in our lives to guide us and support us. Thank you, everyone, for your presence. That concludes our baccalaureate. Let us stand proud as our baccalaureate speaker, together with our faculty and staff, exit for the recessional. We will take a short recess and reconvene promptly at 9 a.m. for our formal commencement exercises. Considering that we are preparing for the next part of our program, our esteemed guest, you have our breakfast and some refreshments back to this, nasa kabilang building po, and get ready for the next program. So graduates, you may now have your break. You can take your breakfast, or to some who wants to take the photo opportunity, you may have your photo opportunity now. And be back at exactly 9 a.m. Thank you.